May sign na anumang oras ay magigising si Lola Karina. Nagsasayaw sa kagalakan ng mga mata ni Arya habang hawak sa mga kamay ang pinsan. Pagpasok nila sa loob ng silid ay napangiti si Juliet pagkakita sa ginang. Mukhang maaliwalas na ang aura ng mukha ng ginang. Naroon pang doktor at tinitingnan ng pasyente. Pero nalulungkot ako at wala si Oscar. Tsak na siya ang unang hahanapin ni Lola, ani Arya. Hindi magawang makapagsalita ni Juliet at nabanggit na naman ng binata na gustong kalimutan. Malungkot din siya para sa matanda. May anak pa naman ito at ibang apo, ngunit hindi ito dinadalaw o inaalagaan. Si Oscar lang talaga ang nagmamahal rito, ngunit kailangang lumayo para dito rin. Nagreseta na ako ng bagong gamot para sa kanya at ang nurse na nagbabantay ang bahalang bumili. Ani ng doktor kay Arya. Ako na pong bibili ngayon habang narito pa. Voluntaryo ni Arya at kinuha sa nurse ang kapirasong papel. Ate, dito ka na muna at baka biglang magising si Lola. Nakangiting tumango si Juliet sa pinsan bago umupo sa upuang nasa gilid ng hospital bed. Naiwan siya doon na mag-isa nang lumabas na rin ang nurse at doktor. Hinawakan niyang palad ng matanda na wala ng dextrose saka kinausap to. Hi Lola, sana gumising ka na para matuwa at lalong magpursigi si Oscar na abutin ang mga pangarap niya sa buhay. Mahal na mahal ka po niya. Naiinggit nga po ko sa inyo. Gustong batukan ni Juliet ang sarili at kung ano ang lumalabas sa bibig. Mabuti na lang at walang ibang tao sa silid at tulog din ang matanda. Napabuntong hininga siya at nagpa siyang ilabas na lahat ng nilalaman ng puso niya dahil last na talaga ito. Sorry Lola kung naiinggit po ako sa inyo dahil walang kapantay ang pagmamahal sa inyo ni Oscar. Ako kasi walang pag-asang mahalin niya. Pero wag po kayong mag-alala at hindi ako magtatanim ng sama ng loob sa inyong apo. Ang makita lang siyang masaya ay okay na ako. Sana matandaan niyo pa po ako kapag okay na kayo. Mapait siyang ngumiti pagkaalala sa unang tagpo nila ng matanda. Hindi pa niya alam noon na itong lola ni Oscar. Muli siyang napangiti pero hindi napilit pa. Nakakahiya at nakakatawa ang araw na yon. Habang nakangiti ay binilikan niya sa isipan ng araw na nagtagpo ang landas nila ng matanda. Ineng, anong ginagawa mo dyan? Muntik pang mapatalon si Juliet mula sa kinatayuan nang may biglang nagsalitang matanda sa likod niya. Para tuloy siyang magnanakaw na nagmamatsyag sa taong bibigtamahin. Nilingon niya ang matandang babae at ngumiti sabay kaway. Hello po! Sumilip din ang matanda sa siwang ng malit na mababang gate at tinignan ko sinong sinisilip niya sa bakuran. Napakamot siya sa ulo. Pwede naman kasing tignan ang loob ng bakuran mula sa itaas ng gate. Hanggang chin niya lang kasi ang taas ng bakod. Eneng, alam mo bang maaari kang magkukulani sa mata sa ginagawa mo? Biro ng matanda sa kanya at nakahubad-baro kasi si Oscar habang naglilinis ng motor nito. Naku, hindi po Lola. Sorry pero napadaan lang ako dito. Pagsisinungaling niya sa ginang. Ngumiti ang matanda sa kahinaplos sa balikat ang dalaga. Lagi kitang napapansing dumadaan at sumisilip sa bakod. Napanguso si Juliet at huli pala siya lagi ng matanda. Pero ngayon niya lang ito nakita sa lugar na to. May gusto ka ba sa binatang nasa loob? Nanunuksong tanong ng matanda. Opo, pero wag po kayong maingay. Hindi na siya nahiyang umamin sa matanda. Bakit hindi ka pumasok sa loob at, naku hindi na po. May kasama pang iling niya. Ang sungit niya po kasi at baka lalong hindi ako pansinin kapag nalamang hanggang dito ay nasusundan ko siya. Sa ganda mong yan, inayawan ka niya. Hindi naman po kasi hindi naman niya naman ako kilala. Muli siyang napakamot sa ulo at nahiya sa matanda. Ngumiti ang matanda at hinaplos ang buhok niya. Bata ka pa iha, mag-aral kang mabutit magtapos sa pag-aaral. Balik ka dito kapag dalaga ka na talaga upang hingin sa akin ang kamay ng apo ko. Namilog ang mga mata ni Juliet nang malamang apo nito si Oscar. Alam niyang nagbibiro lamang ito sa huling sinabi. Nakakahiya at baka isipin ng ginang na kababae niyang tao ay siyang naghahabol sa lalaki. Natigil sa pagbabalik tanaw si Juliet nang biglang umingay ang aparato na siyang nakakonekta sa puso ng matanda. Taranta siyang tumayo, pinindot ang red button na nasa tabi ng kama upang tawagin ng doktor habang hindi binibitawan ng isang kamay ng matanda. Naluha si Juliet nang ideklara ng doktor na ligtas na sa tiyak na kamatayan ang ginang. Nagmulat na rin ito ng mga mata ngunit hindi pa nakakapagsalita. Mukhang naparalisado to pero ang sabi naman ng doktor ay normal lang iyon at makukuha sa therapy. Maganda na lagi siyang kausapin at dalawin
upang mapabilis ang kanyang paggaling. Payo pa ng doktor. Maraming salamat po, Dok. Pasalamat ni Juliet sa manggagamot at napatingin sa matanda. Naawa siya dito dahil wala si Oscar na siyang mag-aalaga dito. May binayarang nurse ang binata na siyang tumitingin sa abuela nito at alaga. Ngumiti si Juliet sa matanda na magsalubong ang tingin nila. May oxygen pa rin nakakabit dito at gumagalaw din ang itim na mga mata. Hello po, natatandaan niyo po ba ako? Kausap niya rito habang marang hinahaplos ang noon nito. Pagaling po kayo para sa apo niyo. Kumurap-kurap ang mga mata ng matanda. Huwag po kayong malungkot kung wala si Oscar. Nag-aaral po siya sa ibang bansa para maabot ang mga pangarap niya at matustusan na rin ang pangangailangan niyo. Huwag po kayong mag-alala at madalas ko kayong dadalawin upang hindi kayo malungkot. Muling kumurap-kurap ang mga mata ng ginang. Gustong magsalita ngunit hindi magawa. Oh my God! Gising na si Lola? Halos tumalon si Arya dahil sa tuwa at agad na ginagap ang palad ng matanda. Lumayo na si Juliet sa matanda at hinayaan ng pinsan ng kumausap dito. Pero hindi rin nagtagal at umalis na sila kasi bawal pang mapagod ang pasyente. Kailangan na kasi nitong matulog. Ate, sandali at tatawagan ko lang si Oscar. Excited na paalam ni Arya habang naglalakad sila sa hallway. Ngunit walang sumasagot sa tawag nito. Nakalimutan ko, busy siya ngayon at nag-take ng exam. Gusto kasi niyang gawin lang 1 taon ng pagkuha ng masteral. Matipid siyang ngumiti sa pinsan. Kung ganoon ay mukhang mapapaaga ang kasal ng dalawa. Lalong nilimitahan na ni Juliet ang pakikipag-ugnayan sa pinsan at sa iba pang may kaugnayan kay Oscar. Sa ganong paraan hindi na siya gaanong masasaktan kapag ikinasal ng dalawa. Ang bilis lumipas ng araw at buwan hanggang sa natapos na naman ng 1 taong pag-aaral. Sa huling taon ng pag-aaral sa kolehiyo ay lalong naging komplikado ang damdamin niya. Ang akala niya ay okay na siya. Ang akala niya ay wala ng kirot at pagkasabik na madarama kapag narinig muli ang pangalan ng binata. Girl, okay ka lang? Tanong muli ni Gigi sa kaibigan at mukhang nabingi na ito. Ha? Napakurap si Juliet at tumingin sa paligid. Wala na pala si Rose na siyang naghatid ng hindi magandang balita sa kanya kanina. Napabuntong hininga si Gigi at tinapik sa balikat ng kaibigan. Nakaraang buwan pa niya alam na nakauwi na si Oscar. Napaagang uwi nito para sa abuela na ngayon naiuwi na ng bahay. Nakapagsalita na pero hindi patuwid. Huwag mo nang pansinin ang sinabi ni Rose, pilit nang ngumiti si Juliet sa kaibigan. Ang sinabi lang naman ni Rose ay nakabalik na si Oscar. Ayos lang ako, mabuti na rin at nalaman kong nakabalik na siya. Hindi ko na rin kailangan dalawin si Lola at may makakasama na siya. Tuloy niya sa abuela ni Oscar. Yes, come on, tayo na't baka malate tayo. Hinila na ni Gigi sa kamay ang kaibigan upang pumasok sa classroom. Natapos na lang ang klase ay walang naintindihan si Juliet. Lutang ang pakaramdam niya at hindi rin alam kung anong mga tumatakbo sa isipan. Ito yatang tinatawag na mental block. Nang mag-uwian ni nagpasya siyang dumaan sa bahay na inukupa nila ni Oscar. Gusto niyang makita for the last time si Lola Karina. Gusto niyang masiguro kung nasa maayos ba itong kalagayan. Hindi na siya naghubad ng helmet pagkatapat sa mababang gate. Mula sa labas ay kita niyang may ibang tao sa paligid at mukhang naghahakot ng gamit. Mabilis siyang nagyuko ng ulo nang makitang paglabas ng isang lalaki sa pinto ng bahay at tulak ang wheelchair kung saan nakaupong matanda. They're leaving? Naitanong ni Juliet sa sarili habang nanatiling nakayuko. Hindi naman siya makilala ng binata kahit na makita siya nito. Nakasuot pa rin kasi siya ng helmet at tanging mga mata ang nakalabas ngunit may suot naman siyang sunglasses. Tumigil sa paghakbang, si Oscar ang may maramdaman. Mabilis na iginalang tingin sa labas ng gate na makilalang gaanong damdamin. Ngunit nadismaya siya, hindi nakita ang taong inaasahan. Oscar, muling nagyuko ng ulo si Juliet nang makitang pinsan tumatakbo papasok sa gate. Ilang sandali pa hindi mapigilan ng sariling mapatingin sa gawin ng binata. Gusto niyang kastiguhin ang sarili at naghahanap lang na ikakasakit ng sariling damdamin. Parang muling nanariwa lang ang pagkabigo niya sa binata nang makitang ngumiti ito sa pinsan niya at sinalubong ang yakap. Napabuntong hininga si Juliet at tumingala upang pigilan ang pagtulo ng luhang namumuo sa gilid ng mga mata. Nagpasya na siyang paandarin ng motorcycle upang umalis. Pero bago tuloy ang pinatakbong sasakyan, isang sulya sa gawin nila Oscar ang ginawa niya. Hindi sinasadyang napatingin siya sa matanda at nakatitig din pala ito sa kanya. Mukhang kanina pa siya nito napansin at alam niyang nakilala siya nito. Ngumiti siya kahit na hindi nakikita ng matanda. Kumuway pa siya dito bilang paalam. Mabuti na lang at busy ang dalawa sa paglalambingan kaya hindi siya napapansin kumakaway. Goodbye, Lola.
Panatag ng loob ko kahit na hindi na kita madalaw pa dahil nariyan na ang apo mo. Kausap niya sa matanda gamit ang isipan lamang bago pinatakbo ng minamanehong sasakyan. Napatingin si Oscar sa motorcycle na dumaan sa harapan ng gate nila, ngunit ang nakita na lang niya ay ang figura ng katawan ng tao nagmamaneho noon. Kuya, balita ko ikaw ng tatay yung general manager ng kumpanya? Pukaw ni Arya sa biglang pananahimik ng binata. Sorry, come again? Mukhang nabibinging tugon ni Oscar sa dalaga. I said, congratulations at general manager ka na sa kumpanya natin. Masiglang bati ni Arya sa binata. Formal na pinakatitigan ni Oscar ang dalaga. Natawag nitong natin ng kumpanya dahil magkasosyong kanilang pamilya. Isang buwan pa lang siyang nagtatrabaho sa naturang company ay tumaas na kagad ang ranggo niya. Kung hindi lang dahil sa expenses ng abuela niya ay nung kang tatanggapin niya ang posisyon. Pero napag-isip niyang makatulong din ito para sa tinatayong sariling negosyo. Lingid sa kaalaman ng ama ay may nakilala siyang negosyante sa ibang bansa at gusto siya na mag-handle sa negosyong itatayo dito sa Pilipinas. Maging magkasosyo sila kahit na wala namang kapital siyang ilalabas. Tanging talino, sipag at determinasyon lamang ang kanyang puhunan. Kaya gusto niyang ilipat na sa mas secured na bahay ang abuela upang makapag-concentrate siya sa mga dapat gawin. Sinamahan ni Arya sina Oscar sa bahay na lilipatan nito. Tinulungan pa niya ang binata sa pagtingin sa abuela nito habang abala ito sa trabaho. Habang kumakain ay pinagmasdan ni Oscar ang dalaga. Arya, kamustang pag-aaral mo? Doing better. Wala ka pa rin bang boyfriend na ipapakilala sa akin? Napasimangot si Arya dahil sa tabong ng binata. Hindi ka magsiselos? Pumalatak si Oscar dahil sa biro ng dalaga. Alam mo may mahal akong iba. Lalong humaba ang nguso ni Arya at umaktong nasasaktan ng puso. Nag-abroad ka lang, alam na niyang mahal mo siya. Napangiti si Oscar bago sumubo muli ng pagkain. Naalala ko na naman ang pinsan ko. Mabilis na nilunok ni Oscar ang pagkain sa bibig bago nagtanong. Why? Hindi ko alam kung okay na ba ang puso niya. Katulad mo kasi ay nagmamahal sa taong hindi naman nakakausap. Pumalatak si Oscar. Alam mo ang reason ko kaya magkaiba kami. I know gusto mong may mapatunayan sa sariling sikap bago siya ligawan. Napangiti si Oscar at kandahaba ng uso ng dalaga. Mabuti na lang at nakamove on ng pinsan ko. Kahit hindi na kami nakakapag-usap o bonding ay alam kong okay na siya. Iniiwasan ka niya? Naitanong ni Oscar. Hindi naman siguro, baka sadyang abala siya sa pag-aaral at graduating na siya this year. Napatango-tango si Oscar at muling nahulog sa malalim na pag-iisip. Apo, napangiti si Oscar nang marinig ang tinig ng abuela. Sinusubuan ito ng nurse nito sa pagkain. Masaya siya at unti-unti nang lumilinaw ang pagsasalita ng abuela. Mukhang mas bumibilis ang paggaling ni Lola. Natutuwang puna ni Arya sa matanda. Yes, and salamat sa'yo. Malaking tulong ang pagdalaw mo sa kanya lagi nung wala ako. Hindi na lang itinama ni Ashley ang sinabi ng binata. Napatingin siya sa suot na relo. Kailangan na pala niyang umalis at may lakad sila ng ina. Kuya, pasensya na't hindi ko mahintay na matapos kayo sa pagkain. It's okay, mag-ingat ka sa pagmamaneho. Tumayo na din si Oscar upang ihatid ang dalaga sa pinto. Hey, don't forget about on Friday. Paalala ni Arya sa binata bago nagmamadali ng umalis. Napabuntong hininga na naman si Oscar. Nawala na naman siya sa mood. Sa Biyernes ay tsak na maungkat na naman ang tungkol sa kasunduan sa pagitan ng dalawang pamilya. Napabuga ng hangin sa bibig si Juliet nang mabalitaan kung saang company sila papasok as intern student. Mukhang pinaglalaroan siya ng tadhana. Sa dinami-daming company ay bakit sa kumpanya pa kung saan nagtatrabaho si Oscar? Don't worry self, 3 months lang naman. Nakasurvive ka nga ng mahigit 1 year. Kausap niya sa sarili upang pakalmahin ang sariling damdamin. Pero ilang sandali pa'y napasabunot siya sa sariling buhok at sinubsob ang mukha sa desk na kinaupuan. Ang alam ko wala ng kumpanya nila sa pagpipilian pero biglang natigil siya sa nagtatanong sa sarili nang magsalita si Giging na nakaupo lang din sa tabi niya. Masakit na naman ba ang ulo mo? Nag-aalalang tanong ni Gigi sa kaibigan. Ayos lang ako, bigla lang umatake yung migraine ko. Humiga siya ng malalim. Hindi alam ng kaibigan niya kung bakit bigla siyang nagkaganito. Wala itong idea na si Oscar ang general manager sa naturang kumpanya. Maiba tayo. Alam mo bang ang mismong kumpanyang nag-alok sa school natin na doon tayo mag-intern? Pabulong na tanong ni Gigi sa kaibigan. Paano mo nalaman? Pabulong niya ring tanong kay Gigi. Pag chismis talaga ang bilis ng kaibigan niya. Hindi na nakapagtataka kung sobrang namangha ang kaibigan sa ganang balita.
Malaking kumpanya kasi ang involved at silang first na hayaang makipag-internship sa mga to. Narinig ko lang na pinag-uusapan ng mga teacher kanina. Malaking karangalan daw sa university natin to. Nakagat ni Juliet ang loob ng bibigat na paisip. Wala naman sigurong personal na reason kung bakit ang batch nila ang napili. Nag-overthink lang siguro siya. Hindi mo ba gustong doon tayo mag-intern for 3 months? Tanong ni Gigi nang mapansin ang reaksyon ng kaibigan. Nakibit balikat lang si Juliet sa kaibigan. Nahati sa dalawa ang section nila. Ang isang batch sa ibang kumpanya at malas na napasama siya sa unang batch. Mabuti na lang at kasama niya pa rin si Gigi. Apo, nahanap mo na ba? Nilingon ni Oscar ang abuelang nakaupo pa rin sa wheelchair. Nakapagsalita na ito ng malinaw pero limitado at madaling hapuin. Lola, sorry pero busy pa ako ngayon para hanapin ang naging kaibigan mo. Noong wala pa ako. Napabuntong hininga si Karina. Sobrang busy ng anak niya at alam niyang dalawang tinatrabaho nito. Halos wala na rin tong oras para sa sarili. Ang bata pa nito pero ang dami ng trabahong nakaatang sa balikat niya. Gusto lang naman ni Karina na makitang muli ang babaeng madalas dumadalaw noon sa kanya at binibigyan siya ng ibayong lakas ng loob upang lumaban sa buhay. Hindi niya alam ang pangalan ng dalaga. Mahina din siya pagdating sa description. Hindi niya maipaliwanag ng maayos sa apo dahil lagi na nagmamadaling umalis ng bahay. Kahit linggo ay walang apo at may trabaho. Lalo lang niyang namiss ang babaeng dumadalaw sa kanya dahil sa apo. Ngunit mula nang dumating apo niya ay hindi na siya dinadalaw pa ng dalaga. Pagkalabas ni Oscar sa bahay ay hindi kaagad siya nakasakay ng sariling kotse dahil may dumating. Anak, patakbong lumapit si Amanda sa anak at tangkang yayakapin ngunit mabilis na umiwas ang binata. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Oscar sa ina ng ilang taon ding hindi nakita. Napasimangot si Amanda at parang hindi siyang ina ng binata kung kausapin siya. Masama bang dalawin at kamustahin ang anak ko? Umangat ang isang sulok ng labi ni Oscar at pinagmasdan ng ina. Sana naisip mo yan nung higit na kailangan ko kayo. Malamig niyang tugon sa ina. Alam mo hindi pa stable noon ang relasyon ko sa asawa ko ngayon. For 15 years, kahit man lang sana para kay Lola, pero hindi mo siya nagawang dalawin sa ospital. Sandaling napipilan si Amanda pero kaagad ding nakabawi. Kapag dinalaw ko ba siya ay magigising kaagad at may magbabago? Pagtataray niya sa anak, naikuyom ni Oscar ang kamao at naging irreasonable na naman ng ina. Minsan na nga lang silang magkita, ganito pa. Hindi niya alam kung paano niya naging ina ito at ganun din ang ama niya. Mabuti na lang at lumaki siya sa kanyang lola kaya hindi naman ang ugali ng mga to. Umalis na po kayo at huwag na kaming isipin pa. Okay na kami nung hindi ko pa kayo tumayo sa sarili nung paa at ngayon may trabaho na ako lalong hindi ko kailangan ng tulong niyo. You jerk! Ganyan ka na managot ngayon may nagpagyayabang ka na? Galit na duro ni Amanda sa anak. And what did you expect from me? Natigagal si Amanda mula sa kinatayuan ng tumaas ang timbre ng tinig ng anak. Matapos mo kong iwan sa poder ni Lola at hindi sinuportahan, ay may gana ka pang manumbat? Angil niya sa ina. Napipilan si Amanda at napahiya sa sinabi ng anak. Naluluhang sinalubong niya ang galit ng mga titig nito. Hindi pa ba sapat na maging ina mo ako? Nang pinili kong buhayin ka sa kabila ng ginawa ng iyong ama sa akin? Nangalit ang bagang niya at pinigilang magsalita. At baka masaktan niya lang ng husto ang damdamin ng ina. Pinilit na lang niyang inintindi ito dahil sa sinabi ng abuela niya noon na nagkaroon to ng depression. Mula nang magkaisip siya ay laging pinapamukha ng ina sa kanya na isa siyang malas sa buhay nito. Nakasalanan niya kung bakit hindi ito ang napinili ng lalaking mahal nito. Itong isa sa gusto pa niyang malaman kung ano ba talagang nangyari noong nabuo siya sa sinapupunan ng ina. Hindi niya lubos maisip kung bakit pinagkakasundo naman siya ngayon ng ama sa anak ng dati nitong naging kaaway. Gusto ba siyang gamitin upang ituloy ang paghihiganti nito sa pamilya nila Arya? Alright, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nabalitaan kong ikaw ang napiling ipakasal sa anak nila Michael. Mata man niyang pinagmasdan ng ina, tinintay ko ano pang susunod itong sasabihin. Hindi ako pumapayag. Ayaw ko maikasal ka sa anak nila. Matapos ang ginawa sa akin noon. Tumalim ang tingin ni Amanda sa anak na animoy nakikita ito ng lalaking minamahal noon. Mom, enough. Walang ibang magdidesisyon sa buhay ko. Kahit si daddy pa ako, hindi ako lang. Parang pagod na pakiusap niya sa ina. Biglang umamong mukha ni Amanda at naging malambing sa binata. Anak, may ipapakilala ko sa'yo na ibang babae. Na-check na magugustuhan mo, isa na siyang successful at I said enough. Muling tumaas ang timbre ng boses ni Oscar at nagalit sa ina.
Wala ka ng pinagkaiba kay Daddy. Puro mga sariling damdamin niyo lang ang iniisip at gusto akong gamitin para sa pansariling interes. Napapitlag sa kinatatayuan si Amanda dahil sa lakas ng boses ng anak at talim ng mga salitang binitawan. Bumuka ang bibig niya ngunit walang salitang lumabas doon dahil hindi rin naman niya alam kung anong dapat na sabihin dito. Wala akong oras na makinig sa mga gusto niya sa buhay. Kung dadalawin mo si Lola Karina ay nasa loob siya. Make sure na hindi mo pasasamain ang loob niya o may gagawing hindi maganda. Kapag may mangyari hindi maganda sa kanya ay hindi kita mapapatawad. Matigas na bili ni Oscar at may kasamang banta bago lumulan sa driver's seat ng kotse. Bastard! Galit na bulyaw ni Amanda sa anak ngunit hindi na siya nito marinig at nakaalis ng minamaneho nitong sasakyan. Hindi ako titigil. Hindi ako makakapayag ng ama mo lang ang makikinabang sa'yo ngayon. Sa pamangkin ni Romer ka dapat maikasal at hindi sa anak nila Michael. Kausap ni Amanda sa sarili habang nakatanaw sa malayo. Bagong asawa niya ngayon si Romer na isa ring negosyante. Malaki ang agwat na edad nito sa kanya kaya hindi na sila nagkakaroon ng sariling anak. Huli nang malaman nito na may anak siya sa pagkadalaga at gustong gawing sariling anak nila ni Oscar. Pabor sa kanya yon pero tutulang pamilya ng asawa. Ang tingin sa kanila ay mukhang pera. Kaya ang solusyong naisip nilang mag-asawa ay pakasal sa pamangkin nito ang anak niya upang mag-iisang pamilya na sila. Pagkarating ni Oscar sa kumpanya nila, kung saan kasosyong ama niya ay agad na tahimik ang paligid. Doon siya inilagak ng ama para sa pansarili nitong interest. Pinagbigyan na lang muna niya upang malayang makagalaw ayon sa gusto niya. Mas okay na dito kaysa sa sariling kumpanya ng ama. Bumati sa kanyang mga empleyadong nadaanan pero kita sa mukha ng mga ito ang pangingilag sa presensya niya. Para bang takot ang mga ito na magalit siya. Dumiretso na siya sa kanyang opisina upang gawin ng trabaho. Makalipas ang ilang oras, ikumatok ang kanyang sekretarya.